Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Pinangalanan bilang tagapagdala ng bandera ng Pilipinas sa pagbubukas ng 2024 Olympic Games sa Paris, France, ang mga boksingerong sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. Ito ang inanunsyo ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino. Kapwa si Petesio at Paalam ay lalahok sa kanilang ikalawang Olympics pagkatapos nilang kunin ang silver medal sa Tokyo noong 2021. Nakuha ni Petesio ang kanyang ticket sa Paris noong Marso nung natalo niya si Esra Yildiz Karaman ng Turkey sa Women's 57 kg division sa unang World Olympic Qualifying Tournament sa Italy. Nasiguro naman ni Paalam ang kanyang pwesto ngayong buwan pagkatapos niyang talunin si Sachin Siwach ng India sa Men's 57 kg class sa ikalawang Olympic Qualification Tournament na ginanap naman sa Bangkok, Thailand. Tatakbo ang Paris Games mula Hulyo 26 hanggang Agosto 11, kung saan ang opening ceremony ay gaganapin sa Jardins du Trocadero at River Seine. Sina Petesio at Paalam ay kabilang sa 5 boksingerong delegasyon ng Pilipinas sa Summer Games kasama sina Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall at mga unang sabak na sina Ira Villegas at Hergy Bakianan. Kasama din nakakatawan ng bansa sa Paris sina Paul Volter, EJ Obiena, fencer Samantha Catantan, gymnast Carlos Yulo, Alea Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Revivar, rower Joni Delgaco at mga weightlifter na sina John Siniza, Elrin Ando at Vanessa Sarno. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal na nagsabi si NCAA standout Mary Rose Dapol na maglalaro na ito ng profesional kung saan sumali na ito sa koponan ng Cherry Tigo Crossovers bago ang simula ng 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference. Inanunsyo ito ng Cherry Tigo at sinabi na pwede na si Dapol na maglaro sa kanila at wag na sumali sa rookie draft dahil nakapaglaro na ito sa Photon noong 2023 Invitational Conference sa ilalim ng Special Guest License. Ayon sa palatuntunan ng PVL, ang mga players na nakapaglaro na sa kahit anong koponan at kahit anong league tournament ay hindi na kinakailangan sumailalim sa draft selection. Si Dapol ay dating NCAA Most Valuable Player mula University of Perpetual Help System Delta at naging susi sa mga panalo ng Lady Altas sa nakaraang 3 seasons. Ang pinakamagandang takbo ng kanyang karera sa NCAA ay noong season 98 kung saan natapos ng Lady Altas ang elimination round sa ikalawang pwesto para makapasok sa Final Four. Subalit hindi naging mapalad na koponan dahil natalo sila ng Lyceum of the Philippines University sa step-ladder semifinals at hindi na nakaabot ng finals. Sasamahan ni Dapol ang mga sikat at malalakas na players ng Cherry Tigo katulad nina Ea at EJ Laure, Maylin Paat, Ara Galang, Abby Maranyo, Jen Nierva at ang kakapirma lamang na import na si Kat Bell. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinakawalan ang mga dating PBA players na sina Prince Caperal, John Wilson at Mark Yee ng kani-kanilang koponan sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL at pumasok sa trading at free agency window. Si Caperal, pati na rin sina Marion Magat at Mark Montuano ay pinakawalan ng Abra Weavers habang si Wilson at Yee ay inalis ng South Cotabato Warriors at Parañaque Patriots ayon sa pagkakasunod. Sina Fonzo Gotladera ng Valenzuela Classics Vacargo at Ralph Olivares at John Lopez ng Mindoro Tamaraws ay pinakawalan na din ng kani-kanilang koponan.
Nagsimula ang trading at free agency window ng MPBL at tatakbo ito hanggang katapusan ng Hunyo para bigyan ng pagkakataon ang kanilang koponan na palakasin ang kanilang puwersa. Ilan sa malalaking pangalan na pinakawalan ay si Caperal na naglalaro para sa Northport nitong nakaraang PBA season. Nag-average ang former PBA Most Improved Player ng 5.3 points at 4.9 rebounds para sa Weavers ngayong MPBL season. Samantala, si Yi ay nagposte ng 7.7 points at 10.5 rebounds para sa Patriots bago siya pinakawalan. Si Wilson ay pinakawalan din kahit siya ang top scorer ng South Cotabato na may 11.9 points per game. Nitong nakaraang linggo, pumirma ng kontrata si Bong Galanza sa Zamboanga Master Sardines, kinuha ng Manila si Tonino Gonzaga at nakuha si Josh Flores ng Iloilo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.